Sabi nila, ang pag-ibig daw ay bigla-bigla na lang susulpot sa buhay mo sa hindi mo inaasahang pangyayari. Pangyayaring magiging dahilan kung bakit mo gugustuhin magmahal muli. Ngunit paano na lamang kung ang taong iyong makikilala ay ang taong magpapabago sa pananaw mo sa pagmamahal? Ano na lamang iyong gagawin kung ang taong iyon din ang dahilan kung bakit nakayanan mo ang lahat? Susubok ka bang magmahal muli? O aayawan mo ito dahil sa nakaraan mo? Tara at ating tunghayan ang pag-ibig na ating kapupulutan ng aral at inspirasyon. Si Era Jimenez ay isang dalagang mahilig magsuot ng mga malalaki at maluluwang na pantaas, pati na rin ang mga maluluwang na shorts at pantalon. Hindi ito mahilig sa damit na may iksi at lalo na sa mga damit na masyadong feminine sa kanyang paningin. Gayunpaman, ay alam nito sa sarili niya na siya ay isang babae, ngunit ayaw niyang nakikipagkaibigan masyado sa lalaki dahil sa di niya ito gusto. Oo nga, at parang ang mga kilos nito ay naiiba sa mga normal na babaeng nagdadalaga, na para bang ganap itong lalaki sa mga kilos at angas nito. Ngunit lahat ng mga iyon ay nagsimula lamang dahil sa isang lalaking iniwan siya sa ere at napunta sa iba, ang lalaking minahal niya. Hindi man niya aminin ay nabuhay ang isang katauhan sa loob niya na naging dahilan kung bakit ganoon na lamang katigas ang kanyang puso at kung gaano niya kinamumuhian ang taong mga nanakit sa puso niya. Sa totoo lamang ay mas masakit para dito ang ginawa ng lalaking nangakong sasamahan siya habang buhay. Ang pangakong akala niya ay tutuparin ng taong minahal niya, ngunit sadyang mailap ang katotohanan sa kanya dahil umaasa siya noong mga sandaling iyon na babalikan at hihingi ng paumanhin ang lalaking inaasahan niya na kahit paano ay minahal siya nito. Ngunit nagdaan ang mga oras, ni pagkamusta ay wala na. Kaya naman, ipinangako nito sa kanyang sarili na hindi na ulit mauulit pa ang parehas na pagkakamali nito. Sa totoo lang ay hindi talaga gusto ni Era kapag naiisip niya ang taong iyon. Dahil pag naaalala niya ito, ay lalo lamang niyang tinitibayan at tinitigasan ang pagkatao at puso nito. Alam kasi nito sa sarili niya na may parte sa kanya na hindi pa niya ito napapatawad. Pero kahit paano ay hindi naman na niya iniinda iyon. Hindi tulad noong iniwan siya nito. At halos mawala ito sa sarili at parang binagsakan ng langit at lupa dahil sa sakit na ipinaramdam sa kanya ng dati niyang kasintahan. Lahat ng iyon ay memoryang-memorya pa ng dalaga kung paanong ang masasayang oras na inakala niya ay magtatagal ay ganoon na lamang nagwakas, na para bang kahit kailan ay hindi naging totoo at nag-exist sa buhay ng bawat isa. Na siya ding dahilan kung bakit nagbago ang pananaw nito sa buhay. Dahil hindi tulad ng dati, ay wala na ang taong inakala niya ay magiging para sa kanya. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat niya din naman na nawala ito sa buhay niya. Dahil kung nanatili pa ito, ay baka mas lalong masakit na iwanan siya nito. Totoong masakit ang lahat ng pinagdaanan niya mula sa lalaking minsan niyang minahal ng totoo.
na walang halong panloloko o ano paman. Isang bagay na ipinagkait sa kanya dahil sa kabila ng pagiging totoo ay nagawa pa rin itong lokohin siya at ipagpalit sa iba. Kaya naman hindi niya din masisi ang sarili kung bakit ganoon na lamang ang sakit na naramdaman niya at ang mga bagay na nasabi niya sa lalaki. At kahit pa ganoon ang ginawa nito, ay hindi niya ginustong maghiganti. Kahit pa nga gusto niyang ikatuto nito iyon. Ngunit lahat na lamang iyon ay ipinagpapasa Diyos na lamang niya. Sa totoo lamang ay naisip niya din na may pagkakamali din naman siya. Dahil alam niyang walang perpekto at kahit siya ay nagkakamali. Ngunit kung meron man siyang kaisa-isang pagkakamali, ay dahil masyado niyang ginugol ang oras niya sa taong hindi na siya mahal. Isang dahilan kung bakit ganoon na lamang nawasak ang mundo ng dalaga at kung gaano ito naging masakit sa kanya. Kaya naman, nang mawala ito sa buhay niya, ay unti-unti niyang pinulot at kinapa ang mga piraso ng basag at durog na puso nito. At sa kanya iyon inayos, kaya naman napagdesisyonan nito na simula sa araw na iyon ay hindi na siya magbibihis na para bang isang ganap na dalaga. Mula din sa mga oras na iyon ay kinalimutan na ng dalaga kung ano nga ba ang tunay nitong pagkatao at nagsimula ng maging isang panibagong siya na hindi inaasang mangyayari sa buhay niya. Kaya naman wala na itong pakialam kung kutyain man siya dahil sa totoo niyang pagkatao o saktan man siya nito dahil sa itsura nito. Sa totoo lang ay hindi niya na gustong magkaroon ng taong darating pa sa buhay niya upang guluhin at saktan siyang muli. Kaya mas mainam na lamang para dito na gawin iyon dahil para dito ay yun ang magsasalba sa kanya. Inisip na lamang ng dalaga na ang lahat ng to ay lilipas din at kahit pa masakit sa kanya ang panunukso ng mga ito ay tinitiis niya iyon hanggang sa namanhid na ang kanyang puso at ito ay unti-unting tumigas. Ngunit alam nito sa sarili niya na kahit ganoon man siya ngayon ay hindi niya pa din makakalimutan ang pinagmulan niya. Kahit pa nga isa din sila sa mga taong nanakit sa kanya. Masasabi niya na nasaktan man siya noon ay naging masaya naman siya ngayon na kumawala sa mga ito. Sa lahat kasi ng nangyari sa buhay niya ay ito ang pinaka nagbigay ng aral sa buhay nito. Dahil para dito ay siya lamang ang minahal ng dalaga. Gayunpaman ay masaya na siyang wala na ito sa buhay niya at hinihiling niya na wag na lang itong bumalik pa. Lumipas man ang mga madaming taon ay hindi pa din niya nakakalimutan kung paano ang lahat ay nagbago nang dahil sa pagkaapekto nito sa madaming bagay. Madalas din siyang matulala dahil sa mga nakaraan nito at madalas ay gusto nitong mapag-isa. At walang kasama dahil hindi niya gustong masyadong madaming tao sa paligid niya. Sapat na sa kanya na siya lamang ang naroon sa bahay niya o kahit saang lugar. Agad na nabawi ang atensyon niya nang biglang magsalita mula sa tabi niya ang isa niyang childhood best friend na mula pagkabata ay nakakasama niya na. Sambit ni Ina habang agad na binubulabog ang kaninang nag-iisip at pagbabalik sa nakaraan ng dalaga. Agad namang napatingin ito sa nasabing kaibigan
at masamang tumitig ito, saka umiwas din at napairap pa, sabay inis na suminghal. Kaya naman inis man ay tumayo na lamang sa pagkakaupo si Ina at saka kinuha upang sagutin ang call. Nang masagot nito iyon, ay narinig nito ang sinasabi ng kanyang kaibigan habang sinasagot ang mga tanong. Narinig niyang ang kaibigan niya na mula sa pagiging siga nito ay agad na naging matamis ang mga salita nito dahil sa lambing ng pananalita nito. Oh, sino ba to? Ano kailangan nila? Sambit ni Ina dito na medyo may pagkaangas. Maya-maya ay biglang nagulat ang ekspresyon nito, kaya naman agad na napatingin sa kanyang kaibigan. Na agad namang inambahan ni Era ng pagtataas nito ng kilay. Nawari mo'y nagtatanong kung ano na naman ang meron at bakit gulat itong napatingin sa gawin niya. Pasensya na ho. Sasabihin ko po kagad sa kanya. Sige po, salamat. Sambit ng malambing habang nakangiwi ito na nakatingin sa direksyon ni Era. Agad namang lumapit ang kaibigan nito sa kanya at saka ito nagsalita. Sira ulo talaga. Kala ko mga magulang mo tumawag. Yun pala yung ina-applyan mo. Biruin mo yun, sabi niya. She's qualified, and please inform her that I would like to meet her personally. Sambit ni Ina habang ginagaya ang boses noong lalaking nakausap niya. Agad namang napaisip ang dalaga at doon ay napagtanto niya na ang nakausap ng kanyang kaibigan ay ang mismong pinag-a-applyan niya noon nang matanggal sa dating trabaho. Madalas kasi na mag-apply ang nasabing dalaga bilang isang intern sa kumpanya. Pero madalas ay palaging inaayawan siya ng mga ito at agad na pinapalitan ng mas maganda at mas sexy. At para dito ay hindi ito kawalan. Maya-maya pa ay napangisi na lamang ito at saka nagsalita at sinabing, "Ano kailangan dalhin?" Sambit ni Era habang nakangisi ito sa direksyon ng kanyang kaibigan na si Ina. Agad namang napangisi din pabalik si Ina at saka umusal. Ikaw daw, pati na din daw yung mga dokumento mo para sa posisyong applyan mo. Bukas daw ng 6 AM, dapat andun ka na daw. Bali, ibibigay na lang daw sa email yung location nung office niya. Naka ng swerte mo ngayon ah. Sambit ni Ina habang natatawa-tawa pa. Kaya naman lalong lumawak lamang ang pagkakangisi ng dalaga. Saka nito inayos ang mga dadalhin nito. Kinabukasan ay maagang nakapunta ang dalaga sa lokasyong binigay sa kanya. Iyon din ang kauna-unang pagkakataon na nakapunta siya doon. Masasabi niyang napakarangya noon dahil sa ganda nito. Malaki ang building na iyon kaya agad siyang nagpa-assist doon sa receptionist at sinabi ang pakay nito. Agad namang tumawag ito sa sinabing boss at nagpakumpirma kung totoo ang sinasabi nito. Saka ito hinatid sa elevator at sinabing pumunta sa 38th floor nang makumpirma dahil andun daw ang nasabing amo. Kaya naman ginawa niya iyon at maya-maya lamang ay nadaanan niya na ang pasilyo at sa dulo noon ay may isang pinto. Pinto kung saan napakaganda nito at napakagara. Nasanay na kasi ang dalaga na hindi kumakatok. Kaya naman hindi na siya kumatok at pumasok na lamang. Doon ay agad niyang nakita ang isang figura ng lalaki na nakatalikod habang nakatingin sa labas ng kanyang bintana. Kaya naman agad siyang nagsalita at sinabing, "Nandito na ho ako. Pasensya na at hindi na ho ako kumatok pa." Sambit ni Era habang ito ay seryoso at akmang itutuloy na sana ang sasabihin nang biglang humarap ang boss nito at saka ito prenteng na pangisi. "It's been a long time, Era." Sambit nito habang nakangisi pa na siya namang ikinagulat
at ikinalaki ng mga mata ni Era. Hindi makapaniwala si Era sa nakikita ngayon dahil hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya kung sino ang binatang nasa harapan niya at ito ay si Eros. Anong ginagawa mo dito? Sambit ni Era habang gulat na gulat sa pangyayaring iyon. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na sa hinaba-haba ng panahon ay nakita niyang muli ang kanyang childhood best friend na si Eros. Kaya naman ganoon na lamang ang pagkagulat niya dahil simula pagkabata ay magkasama sila palagi. Ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi niya inaasang magkikita pa sila. Masyado nang matagal noong huling pagkikita nila at nasa high school pa lang si Eros at maging si Era. Samantala ang binata naman ay lumawak palalo ang pagkakangisi nang mapagmasdan nito ang itsura ng dalaga. Nawari mo'y may nakikita itong multo nang magtugma ang mga mata nito. Sa totoo lang ay hindi niya din inaasahan na ang kababata niya ay mag-a-apply sa kumpanya niya. Kaya nang makita niya ito sa listahan ng mga mag-a-apply bilang intern niya ay agad niya itong pinapunta at siya na mismo ang tumawag dahil sa totoo lang ay gusto niya ding makita ang kababata nito. Habang nakangisi ay agad niyang sinenyasan ang dalaga na lumapit gamit lamang ang daliri nito. Ngunit hindi maintindihan ng dalaga kung bakit napaka-sexy niyon sa kanyang paningin. Gayong hindi naman siya nito inaakit. Sadyang hindi niya lang din maintindihan ang nararamdaman niya. Pero iniiwas niya na lamang ang tingin niya sa lalaki, saka ito lumapit na lang kahit halata dito na napipilitan siya sa ginagawa niya yun. Sa totoo lang ay hindi niya gustong inaakit siya nito na pangyayari. Humakbang ng dalawa ang dalaga at saka itong minto. Kaya naman sumenyas pa ulit ang binata na mas lumapit pa na ginawa naman ni Era. Nang makalapit na si Era ay inis pa din ito dahil di niya gustong masyadong malapit sa mga lalaki. Siguro nga ay dahil sa ex nito. Nang makalapit ang dalaga ay agad na nagsalita ang binata. "Stop avoiding my gaze." Sambit ni Eros kay Era habang ito ay nakangisi pa sa dalaga. Nang sabihin niya iyon ay saka naman ito lumapit at itinoon ang kanyang mga kamay sa lamesa. Pero iniiwas niya na lamang ang tingin niya sa lalaki, saka ito lumapit na lang kahit halata dito na napipilitan siya sa ginagawa niya yun. Sa totoo lang ay hindi niya gustong inaakit siya nito at mas lalong hindi niya nagugustuhan ang pabigla-bigla na pangyayari. Humakbang ng dalawa ang dalaga at saka itong minto. Kaya naman sumenyas pa ulit ang binata na mas lumapit pa na ginawa naman ni Era. Nang makalapit na si Era ay inis pa din ito dahil di niya gustong masyadong malapit sa mga lalaki. Siguro nga ay dahil sa ex nito. Nang makalapit ang dalaga ay agad na nagsalita ang binata. "Stop avoiding my gaze." Sambit ni Eros kay Era habang ito ay nakangisi pa sa dalaga. Nang sabihin niya iyon ay saka naman ito lumapit at itinoon ang kanyang mga kamay sa lamesa. Habang nakatuon ng kamay ay mas lalo niyang inilapit iyon. Sakto namang ibinaling ng dalaga ang kanyang muka at doon ay nagulat ito sa ginawa ng binata. Akmang iiwas ito ng tingin nang hawakan ng binata ang kanyang leeg upang hindi na ito maiiwas ang tingin sa kanya. Na mas lalo namang ikinainis din ng dalaga dahil doon ay biglang nag-iba ang ekspresyon nito mula sa pagkagulat ay napalitan ito ng inis. Kaya naman agad itong tumugon sa binata habang ito ay nakakunot. "Kapag ako hindi mo bintawan, malilintikan ka talaga sa akin, Eros." Sambit ni Era kay Eros habang ito ay may inis na ekspresyon sa mukha nito. Sa kabilang banda ay nakangisi pa rin ang binata kaya mas lalo pang nainis ang dalaga. Nang sabihin niya ng dalaga ay mas lalo lamang itong inilapit ang sarili, saka ito lalong ngumisi at sinabing, "And what if I like it this way? May magagawa ka ba?" Sambit nito habang napakayabang ng pagkakabigkas. Kasabay nito ay nakahawak pa din sa leeg ng dalaga. Marahang lumapit pa lalo hanggang sa isang dangkal na lamang ang pagitan ng mukha nila sa isa't isa. Kaya naman mas lalo lamang nainis ang dalaga at sinabi nito, "Ang yabang mo naman ata, Eros.
Baka gusto mong suntukin kita para makita mo hinahanap mo. Sambit ni Era habang inis na nakatitig sa mga mata nito. Sa totoo lang ay naririnig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Ngunit isinantabi niya iyon dahil sa kadahilanang ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang klase ng taong ubod ng yabang. Samantala, titig na titig si Eros kay Era. Kaya naman, inis na itinaas ng dalaga ang kamao nito at saka inis na isusuntok sana sa binata, ngunit agad din iyong napigilan nito. Kaya mas lalo lamang siyang napalapit kay Eros na ikinagulat naman ito. Habang naiinis dahil kahit anong gawin niya, ay hindi niya maialis sa binata ang kanyang kamao. Habang hawak ni Eros ang kamao ni Era, ay nakangisi itong tumugon sa kanya. I don't think I needed that. Cause I think I already found what I needed. Sambit ni Eros habang unti-unting ngumingiti at napapalitan ang kanyang mga ngisi. Kaya naman mas lalong nangunot ang noo ng dalaga sa ginawa ni Eros. Dahil sa totoo lang ay hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nito. Masyadong paglapit sa kanya marahil dahil iyon sa nakaraan niya. Kaya naman agad ding tumugon si Era kay Eros habang ito ay may maangas na pagmumuka. Ano ngayon kung nahanap mo na? Bakit? Sino ba yan? Sambit ni Era habang maangas ang pagkakasabi nito at tumitig din ito habang nakangisi sa binatang si Eros. Agad namang napangiti lalo ang binata, saka ito dahan-dahang lumapit sa tenga ng dalaga at saka bumulong at sinabing, "What if I told you that it's you? I found you." Sambit nito sa dalaga habang nakangiti ito, kaya naman ikinagulat ito ng dalaga at nangunot ito dahil sa totoo lamang ay hindi niya inaasahan ang mga nasasabi nito. Kaya naman sa mga sandaling iyon ay mas lalo lamang nainis ang dalaga. Sa kabilang banda ay agad na inalis ng dalaga ang pagkakahawak nito sa leeg niya at nang may alis niya iyon ay sa kanya ito itinulak palayo na ikinagulat naman ng binata dahil bigla na lang itong napatras ng bahagya at muntikan pang mapaupo sa swivel chair nito. Matapos iyon ay napatitig siya sa dalaga at hindi makapaniwala dahil napakalakas ng pagkakatulak nito sa kanya na para bang hindi babae ito. Sa kabilang banda ay nakangisi lamang dalaga sa nagawa niyang iyon at natutuwa sa mga nangyayari. Kasabay noon ay agad itong lumapit sa binata at kinuwelyuhan ito. "Ha, nahanap mo ko? Anong pakialam ko? Subukan mo pa ulit gawin yun? Makakatikim ka talaga sa akin ng suntok." Sambit ng dalaga habang nakangisi itong kinwelyuhan ng binata at saka dahan-dahang napalitan nito ng seryosong ekspresyon. Kaya naman nang makita niya ang pagkaseryoso ng dalaga ay agad itong ngumisi at saka ito lumapit dito at doon ay napagmasdan ito ng binata. Sa totoo lang ay kanina pa niya ito tinititigan pero sadyang hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Sa totoo lang ay wala talaga sa plano ni Era na sagot-sagutin ang kababata nito. Ngunit sadyang naiinis siya sa inasal nito at kung paanong napakayabang nito sa paningin niya. Maya-maya pa ay agad na tumugon ang binata sa dalaga, saka lalong lumawak ang pagkakangisi nito at sinabing, "This is interesting. Era had been never this close to me. She never even want to punch me. Kahit pa nga madalas ko siyang asarin noon, she never said anything like this before." Sambit ng binata habang ito ay nakangisi sa dalagang si Era. Tinutukoy ng binata ang mga araw kung saan ay bata pa sila ni Era na kahit pa kulitin niya ito ay hindi naman ito iyon pinapansin at bagkus ay inaasar din siya nito pabalik. Doon ay natauhan si Era at gulat nito iyong binitawan sa pagkakahawak. Kasabay niyon ay ang pag-iwas niya ng tingin sa binatang si Eros habang si Eros naman ay pinagmamasdan at minamatyagan ang bawat kilos ni Era. Totoo ang mga nasabi ni Eros patungkol sa dalaga dahil noon ay hindi niya pa alam ang salitang pagmamahal at napakabata pa nila noon kaya focus lamang sila sa pag-aaral. Nang mag-iwas siya ng tingin kay Eros ay saka ito tumugon sa binata at sinabing, maraming nangyari. Iba na ako ngayon." Sambit ng dalaga habang nakakunot ang noo nito. Ayaw pa din itong bumaling sa gawin ni Eros kaya naman napakuyom na lamang din ito dahil naalala niya na naman ang nakaraan niya. Agad namang nawala ang pagkakangisi ni Eros sa nakita nitong ekspresyon ng dalaga na wari mo ay nasasaktan. Nang makita iyon ng binata ay agad itong napatanong sa dalaga at sinabing, "What makes you
Change Era. Bulalas ng binata habang seryoso ito. Kaya naman agad na napabaling si Era kay Eros at nakita nito ang ekspresyon ng binata. Saka ito napabuntong hininga at sinabing, kung ano man yung dati, labas ka na dun. At isa pa, i-harm mo ba ako o hindi? Agad namang nawala ang pagkakangisi ni Eros sa nakita nitong ekspresyon ng dalaga na wari mo ay nasasaktan. Nang makita iyon ng binata, ay agad itong napatanong sa dalaga at sinabing, what makes you change Era? Bulalas ng binata habang seryoso ito. Kaya naman agad na napabaling si Era kay Eros at nakita nito ang ekspresyon ng binata. Saka ito napabuntong hininga at sinabing, kung ano man yung dati, labas ka na dun. At isa pa, i-harm mo ba ako o hindi? Sambit nito sa binata habang inis pa, saka ito lumapit sa desk at dahan-dahang kinuha sa bag nito ang dokumento, saka iyon nilapag sa mesa. Sinundan lamang siya ng tingin ng binata habang seryoso itong nakatitig sa kanya. Maya-maya lang ay umiwas din ito ng tingin at unti-unting napangiti at saka kinuha ang nilapag ng dalaga sa desk nito. Kasabay niyon ay lumakad ang binata papunta sa unahan ng desk niya na ikinaatras naman ng dalaga. Matapos iyon ay binuklat nito ang isang pahina at doon ay tumambad ang mga impormasyon tungkol sa dalaga. Your hobbies are basketball and soccer. That's a news to me, Era. Sambit ni Eros habang nakatingin sa dalaga at unti-unting napangiti. Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglang lumapit ito at saka ngumisi. I'm hiring you, but in one condition. Sambit ng binata habang nakangisi sa dalaga na si Era. Si Era naman ay takang nag-isip kaya napakunot ito at tumugon. Ano naman ang kondisyon, aber? Sambit ni Era kay Eros habang tinataasan ng kilay ito. Agad namang sumenyas ang binata na lumapit, kaya naman ang lumapit ng dalaga ay agad na hinablot ito ng binata at sinalo sa bisig nito. Marahang lumapit sa tenga ng dalaga at nagsalita, "Play basketball with me." Sambit nito habang nakangisi pa. Sabihin iyon ni Eros kay Era ay agad na napalitan ng gulat ang ekspresyon nito. Mula sa pagtataka ay napalitan ng gulat iyon dahil sa hindi niya alam na marunong pala mag-basketball ang kababata nito. Agad namang natawa ang binatang si Eros sa naging reaksyon nito sa kanya. Kaya mula sa pagkagulat na reaksyon ay agad napalitan niyon ng pagkunot at inis. Samantala, hindi maintindihan ng binata kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan niyang makita itong mag-basketball. Dahil para sa binata ay hindi niya pa nakikita ito noong bata pa lamang sila na maglaro ng ganoon. Dahil sa gulat na ekspresyon ng dalaga ay natuwa ang binata, kaya naman naisipan agad nitong magsalita at sinabing, surprised to know that I also play basketball. Well, it's just a hobby to me, but keep this in mind, I never played without winning because I get what I want. Sambit ng binata habang unti-unting sumisilay ang ngiti nito. Nang sabihin iyon ng binata ay agad namang tumugon ang dalaga sa binata habang ito ay inis na inis. Yabang talaga. Tingnan natin yan at kung saan ka dadalhin niyang mga sinasabi mo. Sambit ng dalaga sa binatang si Eros habang inis itong napataas ng kilay sa binata. Agad naman siyang tinugunan ng binatang si Eros habang unti-unting sumisilay ang pagngisi nito at sinabing, "Don't wanna bet on that? Then why don't you play with me?" Sambit ni Eros kay Era habang ito ay nakangisi at prenteng ipinatong sa lamesa ang mga dokumento ni Era, saka ito humarap sa dalaga. Dahil doon ay napangisi din ang dalaga at saka ito taas kilay na tumugon. Hinahamon mo ba ako? Sige, pagbibigyan kita. Pero siguraduhin mo magaling ka. Ayoko kasi sa lahat puro yabang lang. Pagdating sa dulo, hindi naman pala marunong. Sambit ng dalaga habang nakangisi ito sa binatang si Eros. Kaya naman, mas lalong lumawak ang pagkakangisi ng binata at saka ito tumugon at sinabing, "Then let's figure it out." Sambit ni Eros kay Era habang ito ay nakangisi sa dalaga. Kaya naman inis itong umirap sa binata. Nang makita iyon ng binata ay natawa na lamang ito at saka siya agad na tumayo palapit sa dalaga at kinuha ang kamay nito.
saka ito hinila palabas ng kanyang opisina. Habang hinihila ang dalaga ay tumungo sila sa elevator upang makapunta sa parking lot ng nasabing kumpanya ng binata. Mag-iilang oras lamang ay nakarating na din sila sa parking area kung saan ay tutunguhin ng binata at dalaga ang nasabing sasakyan ng binata. Matapos makapunta sa parking area at tunguhin ang sasakyan ay agad na inalis ng binata ang pagkakahawak sa kamay ni Era at saka ito sumakay, ganoon din ang dalaga. Nang makasakay ang mga ito ay nag-seatbelt kagad ang dalaga at ganoon din ang ginawa ng binata. Saka nito pinaharurot ang sasakyan nito. Doon ay napakalawak ng nasabing naglalakihang building na kasunod ng mga ito. Sa pagkakaalala ng dalaga ay malawak talaga iyon dahil lahat ng naroon ay kalapit na building lamang na under ng kumpanya ng binatang si Eros. Alam man ito ng dalaga ay hindi niya maiwasang mamangha sa mga naglalakihang infrastruktura sa kumpanya nito. Kaya naman panay lamang ang linga ng dalaga sa labas ng bintana ng kotse. Samantala ay napatingin ang binata sa salamin ng kanyang kotse at napansin naman ito na palinga-linga ang dalaga kaya naman napangisi ito saka siya nagsalita. Is it your first time seeing too much buildings? Sambit ni Eros kay Era habang nakangisi at saka tumingin sa daan at sa dalaga. Sakto namang napabaling ng tingin ang dalaga sa binata kaya naman inisman ay bumuntong hininga naman ang dalaga at saka sinagot ang tanong ng binata. Oo na, sa dami ng napasukan kong kumpanya, ito lang namukod tanging madaming buildings. Kaya ngayon lang ako nakakita ng ganito kalawak. Sambit ng dalaga habang mahahalata dito ang pagkainis sa binata. Ang binata naman ay agad na bumaling sa unahan ng kalsada dahil siya kasi ay nagdadrive. Habang nagdadrive ito ay napalitan ng ngisi nito ang ngiti. Sa kadahilan ng natutuwa ito sa naririnig niya dahil umamin ang dalaga na ito ang kauna-unahang beses na nakapunta siya at nakakita siya nito. Ang dalaga naman ay inis na napairap na lang dahil para dito ay ubod ng yabang ng binata. Ilang minuto pa ang lumipas ay natatanaw na ng mga ito ang isang building na may nakasulat ng Monteverde Sports Club. Nang makita iyon ng dalaga ay agad itong namangha dahil sa ganda at gara ng nasabing sports club. At makikita mo doon ang malaking gate na napakarangya, maging ang mga kakaibang disenyo na naturang building kaya naman napausal na lamang ang dalaga ng Monteverde Sports Club. Ibig sabihin, sa inyo din ang sports club na yan, Eros? Sambit ng dalaga habang makikita ang pagkagulat sa ekspresyon nito. Kaya naman napangisi ang binata nang makita ang ekspresyong iyon ng dalaga. Nang nasa tapat na sila, ay saka naman tumugon si Eros kay Era dahil alam niyang mula pa nang makita ng dalaga ang apelyedo nito sa sports club na yon ay napabaling na sa kanyang atensyon nito. Kaya naman nang mapatingin siya ay saka ito tumugon. Yes, this is our company's sports club. Sambit ng binata habang nakangisi pa ito at saka bumusina sa mga gwardya. Kaya naman agad na pinagbuksan siya ng mga gwardya at nang mabuksan iyon ng mga ito ay saka naman dire-diretsong pumasok ang binata dahil alam ng mga ito na ang coaching iyon ay kotse ni Eros na kanilang amo. Kahit pa kailangan bago ka pumasok doon ay meron kang VIP card or kung hindi man ay premium, silver, gold, and platinum card or VIP card. Nang pumasok na sila ay nagpalinga-linga ang dalaga dahil makikita sa labas ang magagarang field ng soccer at field ng volleyball. Kanya-kanya silang boundary at ang lalaki ng mga ito. Sa kabila naman ay may malalaking swimming pool at makikita ang napakagagaling na mga lumalangoy doon. Makikita din base sa pananamit ng mga ito na sila ay mararangya. Katabi niyon ay makikita din ang isang field na may mga nagkakarate at kung ano-ano pa mang martial arts. At makikita din na may mga nag-chess sa kabila. May mga archery, darts at kung ano-ano pang sports club ang nalalampasan nila hanggang sa mapunta sila sa basketball court at ipinarada naman ni Eros ang sasakyan nito doon sa parking area. Nang maiparada na ay agad silang bumaba ng kotse at saka naman hinilang muli ng binata ang dalaga at doon ay pumunta patungo sa basketball court. Nakita ni Era na may mga
mga atletang nagpa-practice doon. Kaya naman nang makapasok sila at makita si Eros ng coach ng basketball athletes, ay agad na napahinto ang coach ng mga ito. Saka marahang humarap at nagbow sa kanya. Kaya naman nagulat si Era sa mga ginawa ng mga ito. Matapos magbow ng mga ito, ay agad na kinausap ni Eros ang coach nito at sinabi nito na kailangan niya ang basketball court. Kaya naman pinalilipat niya ang mga ito. Agad namang sumang-ayon ang coach at saka nito tinawag ang mga atleta nito. Kaya naman inis na napairap na lamang ang dalaga sa mga nangyayari dahil nayayabangan na naman ito sa binata. Doon ay nagpulong sila at sinabi ng coach nito na sa kabila na lang sila. Pumayag naman ang mga ito dahil binayaran ni Eros ang mga ito ng libreng snacks at ang mga pagkain kapag sumang-ayon sila. Agad na nagsimarcha paalis ang mga ito at saka ito masasayang nagsitakbuhan. Nang sila na lang dalawa ang naroon ay agad na nagsalita ang dalaga dahil sa totoo lang ay naiinis ang dalaga dahil sa ginawa ng binata. So, porke mayaman ka, kailangan talaga pa VIP? Sambit ni Era na halatang iritado. Agad namang natawa na lamang ang binata sa inasal nito, saka ito bumaling sa kanya. Why is that bad? Sambit nito na nagkibit balikat pa na para bang wala lang iyon sa kanya. Kaya mas lalo lamang nainis ang dalagang si Era. Ewan ko sa'yo. Ano, maglalaro ba tayo o hindi? Sambit ng dalaga habang inis ito sa binata. Kaya naman agad na tumugon nito sa dalaga at sinabing, "Before doing so, we still have to change attire. That's our rules here. There's locker room for women at the right side corner and there are plenty of basketball attire there. Go and change." Sambit ni Eros kay Era at saka isinenyas ang dadaanan kaya naman agad na nagtungo ang dalaga sa nasabi ni Eros na daan. At doon ay nakita nga niya ang mga lockers at ang isang basket ng basketball attires. Nang makapagpalit na ay lumabas na ito at doon ay nakita niyang nagdunk o tumalon ang binata at saka nito isinut ang bola. Kahit napakalayo nito, doon ay medyo nagulat pa nga ang dalaga. Kitang-kita kasi nito ang mga nakalabas na biceps nito at ang napakagandang pangangatawan ng binata. Matapos niyang ma-shoot yun, ay agad nitong hinabol ang bola at saka ito idinribble. Habang idinidribble niya iyon, ay unti-unting ngumingisi si Eros. You like the view? Sambit nito habang nagdidribble at saka ito unti-unting bumaling sa direksyon ng dalaga. Kaya naman lumapit ito kay Era. Nang makalapit ito ay agad na pumaikot ito sa dalaga. Ang dalaga naman ay medyo nainis kaya akmang aagawin na sana niya iyon nang bigla itong ngumisi at mas lalong binilisan kaya naman inis na hinabol niya ito upang hindi ito ma-shoot. Kaya naman nakataas ang mga kamay niya nang biglang ma-out of balance ang dalaga dahil sa napakatangkad ng binata at doon ay tumumba ang dalaga at hinila ang binata. Dahil doon ay pumaibabaw ang binata kasabay niyon ang hindi sinasadyang pagtama ng mga labi ng mga ito na ikinagulat ni Era at ni Eros. Ang segundo pa lamang ang lumipas ay kapwa sila na tauhan at agad na tumayo kaya naman nang mapatayo ay parehas na nagkatalikuran ng mga ito sa isa't isa. Si Era ay makikitang nakatalikod kay Eros habang unti-unting hinahawakan ang mga labi sa gulat. Samantala naman si Eros ay agad na napakamot sa ulo ng mga oras na iyon at naramdaman nito ang sarili nilang mga tibok ng puso. Maya-maya pa ay hindi na nakayanan pa ni Era kaya naman agad na nagsalita si Era at sinabing okay lang bang pumunta saglit sa banyo? Sambit ni Era habang halata sa boses nito ang kaba at ang pagtibok ng kanyang puso sa panalita pa lamang nito. Agad namang napahawak ang binata sa kanyang sports attire na jersey at saka yun marahang ginulugulo nito na para bang umaakto itong naiinitan kaya naman agad itong nagsalita at sinabing, "You may." Sambit nito sa dalagang si Era saka ito
napangiti nang umalis na si Era at mapagtanto nito ang mga pangyayari na tila ba nagugustuhan nito ang kung anumang nangyari sa kanila at dahan-dahang napakagatlabi na lamang ang binata dahil doon. Samantala ay madaling-madali si Era na makapunta sa banyo kahit ang totoo ay hindi naman siya naiihi o kung ano paman. Sadyang ito ang kauna-unahang beses na pupunta siya ng walang dahilan kundi ang sarili nitong nararamdaman. Dagdagan pa na iyon ang kauna-unahang beses na hinalikan siya ng isang binata. Nang makapunta at makapasok sa banyo ay agad nitong tinungo ang direksyon ng lababo at doon ay agad na naghilamos ang dalaga, dala ng kabog ng kanyang dibdib at pilit nitong ginigising ang sarili nang matapos ay pinagmasdan nito ang salamin at nakita ang sariling mukha nito na halatang pulang-pula ang pisngi. Then let's figure it out. Sambit ni Eros kay Era habang ito ay nakangisi sa dalaga, kaya naman inis itong umirap sa binata. Nang makita iyon ng binata ay natawa na lamang ito at saka siya agad na tumayo palapit sa dalaga at kinuha ang kamay nito. Saka ito hinila palabas ng kanyang opisina. Habang hinihila ang dalaga ay tumungo sila sa elevator upang makapunta sa parking lot ng nasabing kumpanya ng binata. Mag-iilang oras lamang ay nakarating na din sila sa parking area kung saan ay tutunguhin ng binata at dalaga ang nasabing sasakyan ng binata. Matapos makapunta sa parking area at tunguhin ang sasakyan ay agad na inalis ng binata ang pagkakahawak sa kamay ni Era at saka ito sumakay. Nang makapasok ang bola at maishoot iyon ay agad namang isinunod ng binata ang pagtatanggal ng kanyang jersey gamit ang magkabilang kamay nito at saka nito iniwan iyon sa mismong bench malapit doon. Matapos iyon ay kitang-kita ni Era ang six-pack abs ng binata at kung gaano ito kasexy sa paningin niya. Kahit napakalayo ang dalaga ay tanaw na tanaw nito ang tumatagaktak na pawis na nanggagaling sa katawan nitong maskulado. Mahalata na palagi itong nag-eehersisyo dahil sa ganda ng katawan ng binata at masasabi mo talaga na nasa tama ang kondisyon niyon. Maya-maya pa ay nagulat ang dalaga nang makita nito na dahan-dahang kumukuha ito ng baso sa mismong water dispenser at uminom. Nang may matira pa itong inuming tubig ay agad niya itong ibinuhos sa katawan niyon. Kasabay nito ay ang unti-unting pagtatama ng kanilang mga mata at nang agad itong humarap sa kanya ay kumindat ito. Kaya naman iniiwas na lamang ng dalaga ang mga tingin nito dahil sa ginawa ng binata. Saka nito pinakiramdaman ang sarili nito at nang mapagtanto nito ang tibok ng puso ay agad itong bumuntong hininga. At kahit pa ganoon na lamang ang tibok ng puso ng dalaga ay hindi ito nagpatinag at saka ito lumapit sa binata. Ang binata naman ay medyo natawa dahil hindi magawang tingnan siya ng dalaga na si Era. Pagkos ay panay ang iwas nito ng tingin. Sa totoo lang ay sinadya niya din talagang ipakita kay Era ang kakayahan niyang mag-basketball dahil ang totoo ay gusto niya itong turuan. Kahit alam niyang maalam din ang dalaga, ngunit mapapansin kasi sa kanya na hindi niya maharangan ng maayos ang binata nang ma-out of balance sila at mahalikan siya ng hindi sinasadya. Maya-maya lang ay nakalapit na din ang dalaga sa binata na si Eros habang iniiwas pa din ang mga mata nito na mapadako ang atensyon nito sa binata. Kaya naman kung saan-saan ito tumitingin. Dahil doon ay napangisi ang binata sa ginawa nito. Saka ito unti-unting lumapit sa direksyon nito at agad na hinawakan ng magkabilang pisngi nito at saka iniharap sa kanya. Sa mga oras na iyon ay kapwa nagtama ang mga mata nito at doon ay napatitig sila sa isa't isa. Nawari mo ay sila na lamang ang nagkakaintindihan sa isa't isa.
ramdam ng mga ito ang tibok ng puso nila at ang parehas na seryoso nilang ekspresyon. Kung kanina ay nakangisi ang binata, ngayon ay naging seryoso na ito nang magtama ang mga mata nila. Isang bagay na kapwa nila nahanap sa isa't isa. Kitang-kita sa mga ito na nagagwapuhan at nagagandahan sila sa isa't isa at hindi maipagkakaila na parehas silang nauhumaling sa mga titig na iyon. Ngunit hindi din maintindihan ng mga ito kung bakit sa pagtitig na iyon ay para bang nararamdaman nila na may koneksyon sila sa isa't isa, na para bang may kakaiba sa nararamdaman nila. Maya-maya pa ay nagsalita ang binata at sinabing, You look so damn beautiful. Sambit ng binata sa kanya habang unti-unting sumisilay ang mga ngiti nito sa labi. Samantala si Era naman ay hindi alam kung paano i-digest ang mga sinabi nito, kaya naman nakatulala lamang ito sa kanya. At halatang humaling na humaling ang dalaga sa kagwapuhan nito. Ngunit di din nagtagal ay agad itong natauhan, at nang matauhan ay saka lamang ito nag-react, saka kumunot at sinabing, Ano bang sinasabi mo dyan? Sambit nito habang nakakunot pa din at hindi maintindihan nito kung saan banda siya maganda. Para kasi dito ay hindi talaga siya maganda at hindi niya alam kung bakit, pero naiirita talaga siya pag may mga nagsasabi sa kanya ng ganoon. Ngunit hindi din maintindihan ng dalaga kung bakit sa mga oras na iyon ay ramdam niya ang tibok ng puso nito. Agad namang napabuntong hininga ang binata at saka nito binitawan ang mga magkabilang pisngi nito at agad na ginulo nito ang buhok ng dalaga. Saka ito sumeryoso at sinabing, You really do, and I mean it. Sambit ni Eros habang seryoso at saka ito ngumiti sa dalaga habang ginugulo ang buhok nito. Kaya naman mas lalo lamang tumibok ang puso ng dalaga sa mga nasabi nito at maya-maya lamang ay agad itong nainis at kumunot ang noo, saka sinabing, Ewan ko sa'yo, at kung pwede, huwag mong guluhin yung buhok ko. Sambit ni Era kay Eros habang inis pa at saka nito inalis ang kamay ng binata sa ulo niya. Nang matanggal ng dalaga ang kamay ng binata sa buhok nito, ay agad na kumalam ang sikmura nito na siya namang ikinagulat ng dalaga. Saka ito humawak sa kalamnan niya at tumingin sa binata. Nakita naman ng dalaga ang bahagyang pagtawa nito, kaya naman agad na iniiwas niya ang tingin niya sa binata at sinabing, Hoy, hindi ako gutom ah. Sambit nito habang iwas ang tingin nito sa binata at saka ito papikit-pikit na umaktong para lamang wala iyon sa kanya. Kaya naman mas lalo lamang siyang tinawanan ng binata, kasabay nito ay sinabing, You look cute when you lie like that. Sambit ng binatang si Eros, saka ito tumawa ng malakas na siya namang ikinainis ng dalaga at saka ito tinitigan ng masama. Kaya naman agad na nawala ang pagkakangiti ni Eros kay Era at saka ito sumeryosong napatingin kay Era. Kasabay nito ay hinila nito ang dalaga at saka tumugon dito at sinabing, Let's go to my place and let's eat together. Sambit ng binata habang unti-unting sumisilay ang ngiti nito at saka nito hinila ang dalaga na ikinagulat naman ito. Hinihila siya ng binata ay nakatingin lamang siya sa malalaki at makikinis na likuran ng binatang si Eros. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit ganoon na lamang ang inakto nito. Simula nang makilala niya iyon at uminado siyang maangas siya, pero nararamdaman din niya na unti-unti
unti-unting bumabalik siya sa dati at hindi niya nagugustuhan ang mga ito. Isang bagay na kinatatakutan niyang mangyari muli at kahit gugustuhin niyang hindi maramdaman ang mga nararamdaman nito ngayon ay huli na para doon dahil alam nito na kung ano man ngayon ang nakikita at nararamdaman niya ay isang bagay na napakagandang isipin. Habang nakatalikod ang binatang si Eros ay biglang napatingin ang dalaga sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Para sa kanya, ito ang kauna-unahang beses na merong gustong humila at humawak sa kanya para puntahan ang isang lugar na alam niyang ligtas at hindi siya dadalhin sa kapahamakan. Isang bagay na hindi niya naramdaman dati. Maya-maya ay nakapunta na lang sila sa isang parking area sa basketball court at doon ay agad silang sumakay sa sasakyan ni Eros. Nang makapasok na ang mga ito ay pinaharurot na ni Eros ang kotse nito at saka sila nagtungo sa bahay nito. Sa totoo lang ay hindi pa nakakapuntang dalaga doon, ngunit inaasahan nito na marangya iyon dahil mayaman nga talaga ang naturang binata. Sa loob ng kotse ay parehas na tahimik ang mga ito hanggang sa hindi na nakayanan pa ni Era na magtanong patungkol sa nasabing binata dahil sa kuryosidad nito sa binata. Oy, gaano ka ba kayaman? Sabik ni Era kay Eros habang ito ay naku-curious at madaming tanong ang gusto nitong masagot ng binata. Kaya agad na natawa na lamang si Eros dahil sa natanong nito sa kanya. Kaya naman agad itong tumugon sa dalaga at sinabing, "You wouldn't wanna know, 'cause you might not believe if I told you." Sambit ng binata sa dalagang si Era habang nakangisi ito. Inis namang umirap na lamang si Era, saka ito tumugon at sinabing, "Yabang naman. Grabe ang hangin kahit sobrang kulob dito ah." Sambit ni Era kay Eros habang napakasarkastiko nitong kinakausap ang binata, kasabay noon ay agad na nag-make face pa ito. Natawa na lamang ang binata, saka ito napangisi. Lahat ng nadadaanan nila ay puro malalawak na hardin at makikita dito ang iba't ibang uri ng bulaklak at lahat ng bulaklak na naroon ay napakaganda at malalaman mo talagang alagang-alaga ang mga ito ng tanim. Napakalayo ng nasabing bahay ng binata dahil sa haba ng kalsada na meron doon. Walang traffic o kung ano pa man dahil exclusive at mukhang pangmayayaman lamang ang meron doon. Kaya naman ganoon na lamang din ang ekspresyon ng dalagang si Era dahil makikita dito ang sobrang pagkamangha. Dahil sa tanang buhay niya ay hindi niya alam na may ganito palang lugar na napakaganda. Nang mapansin ng binata sa rearview mirror nito sa kotse niya na manghang-mangha ang dalaga sa lahat ng nakikita niya ay natuwa ito, kaya naman mula sa pagkangisi ay napalitan ito ng pagkangiti. Saka nito pinindot ang automatic na bintana ng kanyang kotse at saka ito dahan-dahang bumukas. Doon ay napangiti si Era at saka dinama ang hangin na kanyang katawan. Nang madama iyon ay agad siyang natuwa sa hampas nito at kung paano ang napakagandang bulaklak ay naroon lang at natatanaw nito. Habang dinadama ng dalaga ang simoy ng hangin ay nakatingin ang binata habang nakangiti ito sa dalaga dahil kahit hindi nito aminin ay talagang nagagandahan at nahuhumaling siya sa dalaga. Kaya naman ganoon na lamang niya ito titigan. Saka lumihis ang tingin ni Eros sa kanyang destinasyon at mga ilang minuto pa ay saka napansin ni Era ang isang napakalaking gate at mahalata mong marangya ito at hindi matutukoy na bahay kundi isang magara at magarbong palasyo dahil sa kulay nito. Kaya naman napahinto ang sasakyan nila Eros sa tapat ng gate. Saka ito bumusina at doon ay agad na otomatiko na pumukas ang gate na iyon. Saka pumasok ang sasakyan ni Eros. Nang makapasok ang mga ito ay
mas lalo lamang humanga ang dalaga dahil napakaganda ng loob nito at kitang-kita ang napakagagarang gamit at mga kung ano-ano paman. Kitang-kita ng dalaga ang mga naka-tiles na flooring ng labas nito at makikita din ang mga tanim na halaman na nasa gilid at ang mga napakalalaki na glass doors na merong gintong design sa unahan. Kaya naman agad na napangisi ang binata dahil nakita nito kung gaano ito kamangha sa lahat ng nakikita. Mas lalong namangha ang dalaga nang makita nito ang loob ng bahay ng binata dahil sa naggagandahang furnitures at pati na rin ang mga naglalakihang babasaging painting na gawa sa resin. Wow! Bahay mo to? Sigurado ka? Sambit ng dalaga dahil sa mangha nito. Saka itong umisi at sinabing, I know, and I told you that you wouldn't wanna know how rich I am. Sambit ni Eros kay Era habang nakangisi. Kaya agad na nairita ang dalagang si Era, saka ito tumugon at sinabing, yabang talaga. Pabulong na sambit ni Era kay Eros habang ito ay inis na umirap na lamang sa kayabangan ni Eros. Kaya naman natawa si Eros sa inakto nito at saka ito napangisi na lamang, saka ito nagsalita sa dalaga. Follow me. Sambit ng binata sa dalaga, saka nito hinawakan ng kamay nito at ikinabigla naman iyon ni Era. Maya-maya lamang ay nagtungo na ang mga ito sa kusina na nasa dulo ng ground floor ng mansyong iyon. Ito kasi ang tipo ng mansyon na merong elevator. Nang naroon na sila ay namangha muli ang dalaga sa ganda at gara ng mga gamit na naroon. Maparef, baking tools, cooking tools, cabinet at tiles. Sobrang gaganda dahil sa painting na abstract ang team nito. Nang mapagmasdan na iyon ng dalaga ay napatulala na lamang ito at saka nagsalita ang binata na nagpawala sa kanyang kaninang ine-enjoy na view sa kusina ng binata. What dish do you prefer? You can pick there. I'll cook for you. Sambit ni Eros habang marahang kumindat kay Era, saka itong umiti. Kaya naman napairap si Era, saka ito namili sa mga pagpipilian. Pero isa lang ang nakakuha ng atensyon niya at ito ay ang kanyang paboritong sisig. Kaya naman agad iyon ang kanyang pinili at sinabing, sisig, yun ang gusto ko. Namiss ko na yun at isa pa matagal na akong naghahanap noon. Sambit ni Era kay Eros, kaya naman ngiti-ngiti ang dalaga. Agad namang inayos ni Eros ang mga gagamitin nito sa pagkain nila ni Era. Inilabas ni Eros ang mga sahog ng sisig nito at saka ito niluto. Makalipas lamang ang ilang oras ay agad na naluto na ang kanilang sisig. Saka inihain ng binata ang mga plato at maging mga baso. Saka nila nilantakan ang mga masasarap na sisig. Sarap na sarap ang dalaga sa natikmang sisig. Kaya naman ito ay agad na nagsalita at sinabing, ang sarap. Pwede ka palang maging chef, ano? Sambit ng dalaga habang nakangiti ito sa gawin ng binata. Kaya naman napangiti din ang binata. You really think so? Sambit ng binata habang ito ay nakangiti din. Maya-maya pa ay may nakitang isang alak ang dalaga sa gitna ng mesa nito. Saka iyon kinuha sabay sabing, oo naman, watch me. Iinumin ko to prove na kaya mong maging chef at pag naubos ko to, pwede ka talaga maging chef. Sambit ni Era kay Eros, saka nito binuksan ng alak na naroon at tinungga. Habang tumatagal ay nahihilo ang dalaga. Saka inihain ng binata ang mga plato at maging mga baso. Saka nila nilantakan ang mga masasarap na sisig. Sarap na sarap ang dalaga sa natikmang sisig. Kaya naman ito ay agad na nagsalita at sinabing, ang sarap. Pwede ka palang maging chef, ano? Sambit ng dalaga habang nakangiti ito sa gawin ng binata. Kaya naman napangiti din ang binata.
You really think so? Sambit ng binata habang ito ay nakangiti din. Maya-maya pa ay may nakitang isang alak ang dalaga sa gitna ng mesa nito. Saka iyon kinuha sabay sabing, "Oo naman, watch me. Iinumin ko to prove na kaya mong maging chef. At pag naubos ko to, pwede ka talaga maging chef." Sambit ni Era kay Eros, saka nito binuksan ng alak na naroon at tinungga. Habang tumatagal ay nahihilo ang dalaga hanggang sa tuluyang malasing ito at kung ano-ano na lamang ang nasasabi. Nang mga sandaling iyon ay lasing na ang dalaga, kaya naman agad na nakangiti lamang ito na nakatingin sa binata na para bang nagpapakyut. Kaya naman napangiti ang binata at pinagbasdan ang kilos nito. Maya-maya pa ay lumapit ang dalaga habang inis itong nakatingin sa kanya. At saka nito hinila ang korbata nito at sinabing, "Bakit ang gwapo mo? Kahit ang yamang-yapang mo. Dapat siguro bigyan ka ng leksyon." Sambit ni Era kay Eros habang lasing na lasing at hawak pa din ang korbata nito. At saka inaakit at hinalikan ang binata na ikinagulat naman ni Eros.